humihingi ng convict, impeach, chuchucho. O sige, na-impeach na po si VP Sara, happy na ba kayo? Ha? Nakatulong ba yan sa ating GDP? Ngayon, gusto ninyo ipatanggal siya. Supposedly, dahil gumastos siya ng 125 million na hindi daw na ipapaliwanag. May venue po para dyan. Maaaring dalin ang kaso sa ombudsman. Pero hindi, hinahabol ninyo impeachment. Bakit? Inamin na ni Senator Trillanes na gusto nilang magpubukas ng bank accounts ni VP Inday o kaya ni dating Pangulong Duterte, and he knows that they share one bank account. At sa impeachment lang daw maaaring buksan ito. In other words, pero bakit nila gustong buksan yung bank account na yon? Simple lang. Kasi by itself, the impeachment complaint is likely to fail. So this is one massive fishing expedition. They know that even the senators can say na, why is this here in the Senate? Is this a valid reason for us to spend months and months and months sitting in an impeachment court when this can actually be tackled by the ombudsman or or if there is probable cause, the Sandigan Bayan? Sid ako ngayon, mga lumang attack dong naglalabasan na po, attorney. Oo nga. Well, then, para sa atin, sure, bring it. Pero sasagutin natin yung mga yan. Hindi po immune ang VP. Okay? And you heard it here. Hindi immune ang ating vice-presidente. Hindi po, hindi maaari pong i-file ang kaso sa ombudsman, and later, if may probable cause, doon po sa Sandigan Bayan. So, and for the others, including the others, yung mga cases supposedly doon sa grave threats, ito ba po ay valid grounds para sa impeachment? Parang hindi. Kasi, very specific naman yung batas natin on that. Ni Kaupe, mainstream corporate media likes makakaliwang grupo since the world began, mga plastic, do not give donations sa mga yan, pupurakutin lang nila o bubulsahin. Or worse, they might use it to support yung mga underground activities. So, bukod pa dyan, nag-umpisa na rin po ang girian para sa House Speaker position. Kanina, nag-post kami nung statement ni ni Congressman El Rey, tungkol doon sa pag-expel kay Duke Frasco na hindi po pumirma doon sa Manifesto of Support na pinupush ng kanilang partido, yung NUP nga. Ngayon, ang daming trolls na dumumog sa Luminous. Pare-pareho ng sinasabi. We support Speaker. We support Martin Romualdez. Diyan ka na lang. Basta kami kay Speaker pa rin. Yan ang sinasabi ko. Mag-hire na rin lang kayo ng trolls yung halata pa. Pag naman po ganon, ginagawa nyo naman tanga yung mga tao. Samantalang kitang-kita naman na trolls ang mga ito. So, hindi ko pa sila binablock para makita ninyo. So, at ganito yung paraan. I hope they understand na yung show of popularity is only one means. It's only one kind of strategy. Parang nag-iisa lang na strategy ang ginagamit nila. Sabi ni Ma'am BM, uy, Enzo Recto, I know you're watching. Nakikinig ka pa maigi ha. Makinig ka maigi para madagdagan laman ng utak mo. Oo nga taga dun sa TikTok Pero every time binablock siya, gagawa siya ng bagong account. Fan na fan talaga siya ng page na ito. Sabi ni Kaupe ay very worse na pero kulang mga salita ito. Kulang po talaga.
Sabi ni Yu, baka yung trolls na hinahire nila, secretly DDS talaga that started doing their jobs badly. I get the joke. Okay, I get that joke. Pero wag niyo naman ulit-ulitin yan so that people actually believe it. Wag naman po because in the end, they're still posting things against the VP. They're still posting things against the Dutertes that are either not real or pure government propaganda. Reynaldo Gamao says, interesting how some academic institutions are suddenly vocal about due process only when it fits a certain narrative. Totoo. Bakit si VP Inday hindi siya in-entitled to her own due process? Remember, the Supreme Court has said that even during inquiries in aid of legislation, required pa rin ang due process. Pero si Attorney Laika, she wasn't really afforded due process bago siya pinaaresto for contempt. Ang hilig ninyong humirit ng due process, pero hindi nyo i-afford dun sa mga taong ayaw ninyo. Wag naman po ganyan. The moment you start mouthing about due process and equal protection of the laws, you have to guarantee it. Sabi ni Mino, bakit pinipilit nilang impeachment talo kung pwede rin naman nila dalhin sa court? Kasi nga, naghahanap sila ng ebidensya. At sa impeachment lang po, nakakapagbigay ng order para magbukas ng bank accounts. So para makaano, kasi naghihinala itong si Trillanes na mayroong graft and corruption, kunwari. O di sige, pag magbubukas sila ng bank accounts. Now, here's the tricky part about bank accounts. Ang makikita nyo lang ay numbers. Kunwari, may nag-deposit, may ganito, may ganyan. Papa-explain nila ngayon kay VP lahat. Hihingi sila ng resibo, hihingi sila ng kung anik-anik, and so on. And sometimes, especially in cases, kung kailan napakatagal na ng transaction, either hindi mo na maalala, wala ka nang maipapakita na resibo. And so with every entry there, gagawa sila ng insinuation o innuendo. Aha! Tumanggap ka ng 10 pesos. Mga ganyan. Kanino yan ang galing? Ang hinala. Correct. But you cannot do that in a proceeding like this. Kailangan bago pa kayo umakyat sa hukuman, mayroon na po kayong ebidensya. Hindi nyo gagamitin yung mga proceedings para mag-fishing. Yan po ay violation din ng due process. Maging speaker pa rin si Martin Romualdez. Na naman masama nun, ganyan talaga ang politika. Kumbaga, tapos na yung campaign dun sa publiko para ma-elect sila. Ngayon naman, nangangampanya sila among the congressmen para sa mga boto para manalo uli bilang speaker si Martin Romualdez. Ngayon, ang pagkakaintindi natin ayon sa chismis, okay, ay hindi na gusto ng first couple ang pamamalakad at pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. At mayroon din silang tinutulak na manok. Yung manok nila, miyembro din ng pamilya. I read an argument, if ang Senate is a continuous body at all, but hindi nagpapass on mga file bills, etc. from one Congress to the next, 19th to 20th, meaning it applies the same to impeachment. According to the senators, to one of the decisions on which they rely on the U.S. cases, on the U.S. Impeachment, the Senate is a continuing body, pero only to non-legislative work. According to them, hindi legislative work ang impeachment. Hingi ng convict, impeach, chuchucho, o sige, na-impeach na po si VP Sara, happy na ba kayo? Ha? Nakatulong ba yan sa ating GDP? Ngayon, gusto ninyo ipatanggal siya. Supposedly, dahil gumastos siya ng 125 million na hindi daw na ipapaliwanag. May venue po para dyan. Maaaring dalin ang kaso sa ombudsman.
Pero hindi, hinahabol ninyong impeachment. Bakit? Inamin na ni Senator Trillanes na gusto nilang magpubukas ng bank accounts ni VP Inday o kaya ni dating Pangulong Duterte, and he knows that they share one bank account. At sa impeachment lang daw maaaring buksan ito. In other words, pero bakit nila gustong buksan yung bank account na yon? Simple lang. Kasi by itself, the impeachment complaint is likely to fail. So this is one massive fishing expedition. They know that even the senators can say na, why is this here in the Senate? Is this a valid reason for us to spend months and months and months sitting in an impeachment court when this can actually be tackled by the ombudsman or or if there is probable cause, the Sandigan Bayan. Ito yung problema ko ha. Marami sa inyo magtatanong, legal ba yan? Pwede ba yan sa batas? And so on. Tandaan po natin, unang-una, ang impeachment ay sui generis, meaning nag-iisa siya. Wala siyang kahilintulad. Hindi siya katulad ng mga criminal cases natin. The only thing that you can compare it to is to other impeachment cases. Okay. Ngayon, magtatanong kayo, tama ba yung sinabi ni attorney ganito? Tama ba yung sinabi? Sa totoo lang, pwedeng tama lahat. Kasi ang testing niyan ay sa hukuman. So, ang testing niyan muna ay kung sasang-ayon ang Senado dyan. Dahil walang president at walang rules pa. Doon sa maraming gaps yung mga rules. So, kahit po ano ang tanungin ninyo sa akin, pwede kong sabihin, oo, tama, unless yung sinabi ay labag doon sa wording ng nasa saligang batas. O yung mga delaying na yan, that requires the interpretation of the word forthwith. Oo, forthwith means immediately. Pero tama rin naman si Senator Cheese na sabi niya, paano yung wala kaming, walang session, ano yung forthwith na yan? Di pag may session, sabi naman ng iba, ayan, meron na kayong session. Ba't hindi pa kayo nag-i-impeachment? Hindi ba forthwith? Pwede rin naman yung forthwith is at the earliest possible time. Hindi pa possible kasi mayroon pang ibang mga business. In the end, it is the discretion of the Senate at kung i-uphold si Senator Cheese ng plenaryo, para ma-overturn yung decision nila, kailangan umakyat sa hukuman, which is the Supreme Court. Now, pwede ba kung sino-sinong abogado dyan sa labas ang magdala ng kaso sa Korte Suprema? Hindi. Kailangan lang yung mga partido, either yung Senado mismo, yung mga senador, o si VP Inday. Paano kaming mga miron? Pwede ba kaming mag-file? Hindi, kasi silang dalawa lang yung partido doon. Unless, pwede mong i-explain kung bakit para kang isang partido doon sa impeachment complaint. So, kung ikaw ay kunwari, aggrieved party, katulad ng sinasabi nila, yung presidente, pwede yun. May interview si Pinky Webb kay Tililing. Sabi niya po, kaya ayaw daw matuloy ni VP Sara ang impeachment kasi yun, see, I told you he wants the giant bank accounts na kung saan andyan lahat ang payola ng mga drug lord. Alam nyo, si Trillanes is like a dog with a bone. He does not let go. Kahit kailan pa yan, 2018 pa ang kanilang alitan or even earlier in 2016 pa ang alitan nila ni former president, ay hindi yan bibitiw. Unfortunately, habang tumatagal, it becomes more and more ridiculous. Wala kang ebidensya of that. And even the mere speculation saying that the court has been paid. Alam nyo ba na pwede kang kasuhan? Pwede kang makontempt? That's indirect contempt of the court. You have to understand, okay? The executive holds the sword. The legislature holds the money. But the Supreme Court only has the scales of justice. Sa madaling sabi, sila ang weakest. At nagre-rely sila
sa tiwala ng taong bayan. Pag tinitira ninyo ang hukuman, you better have your evidence with you. Otherwise, naninira kayo of the weakest branch, but the most essential one when it comes to settling these disputes. I will never dito gagawin sa Luminous na kahit yung mga speculation na ganyan, ay papatulan namin kasi ayokong tinatamaan ang hukuman. Hindi siya katulad ng executive na kadalasan ay duty natin yun. Pagdating na mag-call out sa kanila, iba ang proseso paghukuman na. At maaari ka talagang ma-find in contempt. Huwag mo kong sigawan, Glenn. Huwag kang mag-all caps. Sino may sabing wala na yung hearing sa PhilHealth? I actually asked with the court, bakit nga ba naka-reschedule lahat? And as it turns out, hindi lang po PhilHealth ang naka-reschedule na hearings. O, narinig nyo dito una ha, kasi talagang nagtanong ako sa hukuman. Tumawag ako. At ang sabi sa akin, ang mga justices po ay mga nagsusulat ng desisyon sa panahon na ito, isang buwan, the whole of June. So maghihiring muli sa July. Tandaan, hindi po lahat ng mga kaso ay nagkakaroon ng oral arguments. Hindi po lahat ay nakikita ninyo that's played out before the public. Kadalasan ang mga kaso na umaabot sa Korte Suprema ay puro papel lang at hindi po tayo nagiging audience dyan. So, hindi po yan demandable right? Yung sinasabi ninyo, wala pa yung hearing sa PhilHealth. Teka muna. Kasi akala ninyo na dahil naiinip ka, natagalan na. Pero iba po ang court calendars. Pag sinabi mong speedy trial, iba ang ibig sabihin ng speedy trial sa hukuman at ang speedy trial sa ordinaryong mamamayan. Nagbigay kasi sila ng date at nagbigay din po sila ng date para ilipat yan. Alam niyo kung bakit? Mas magtatagal ang mga kaso kung hindi nila i-resolba yung mga nauna at ma-dismiss na lahat ng iba. Okay? Pero wag mo naman isipin na hindi kita naiintindihan. Naiinip din ako. Pero iba po ang palakad paghukuman na. Ang speedy trial po ay karapatan ng isang akusado. Tayong mga miron, wala tayong karapatan magsabi na, huy, dalian mo naman. Kasi speedy trial nga is a right afforded to the accused. Ngayon, pwede naman tayong manghiling as a matter of justice. Kung maaari ay dalian kasi baka sa tagal ay baka maging moot. O yun kumbaga, ay wala nang bisa, ano pang pinag-uusapan natin dito. Tama naman din po yun. Pero, ang mga partido niyan ang dapat humihiling sa hukuman na kung maaari ay madaliin ito. In this case, the court unilaterally, walang motion, sila po yung nag-reset kasi nga ito ang panahon para magsulat, decision writing month. May mga regular times na ganito ang hukuman. Sa Enero, nag-case inventory yan. Ngayon naman, ang alam ko, somewhere time in the middle of the year, pagka nagtatambak ang mga kaso na kailangan iresolba yung mga kaso, then the court sets a decision writing period. Sabi ni Rain Diosa, ano ba tong abogado na to? Bakit? Abogado ka? Sabihin mo sa akin kung ano yung sa tingin mo mali na sinasabi ko. Ay, wala ka naman palang argumento eh. Ang sinasabi mo lang bobo. Ay nako, wala po kaming makukuhang matino sa inyo. Kahit matalinong katanungan, wala. So, sayang po, hindi ka na namin mabibigyan ng pagkakataon na magsalita pa uli dito dahil masyado kang Myra, sabi niya, di kayo mapantayan ng kabilang parlor. Ang tatalina.
Hindi, ang tingin ko, maraming matalino sa buong Pilipinas. Kaya lang, yung iba, pagka nagagalit na, hindi na nag-iisip ng maayos. Kaya, yun ang ginagawa, halimbawa, ng mga, yung mga nasa underground, yung mga CPP, NPA, NDF, yung pagpropaganda nila, naka-calculate yan para magalit. Yung mga kabataan, mga sasabihin nila, alam nyo ba, naninanakawan lang kayo nitong si ganyan, ganyan. Alam nyo ba, si Duterte mamamatay ta, ganyan sila. They will propagandize, they will tell you vague, like, well, yung malapit na dun sa katotohanan, pero calculated para magalit ka. No, ano yung please, hindi yung hindi Diyos mabalos, yung please, parang ganon, or whatever. Let's not be too focused on the impeachment. May mga bagong issues tayo tulad ng ongoing San Juanico Bridge alleged corruption na nagpapahirap sa buong Pilipinas. Mabagandang pag-usapan nito, attorney. Alam nyo, I cannot talk about every single issue here. So, yes, I agree that that's something good to talk about, but that will depend on how much time I have to study it. Yung pinag-uusapan natin dito, usually, inaral ko na. Yung, para hindi naman nakakahiya sa inyo. Oragon daw siya. Sinabi ni Senator Risa yun. Talaga? Sabi ni Loki, love, yalo po ako, pero ayaw ko kay Lisa, woke. Gusto ko yung tutugisin ng mga NPA. Welcome kayo dito sa wall ko. Marami nga daw dito ang nag-aalala tungkol sa impeachment. Pero isipin ninyo, bakit bigla kayong kinakabahan? May nananakot sa inyo. Hindi nyo lang napapansin, pero nandyan yan sa social media. Ito nga yung mga naghihikayat, pinamumukha nilang ang dami-dami nila. Alam nyo ba, daming law schools, di ba? Pero law schools are very low enrollment as compared to mga College of Arts and Sciences, yung mga ganyan. Mababa ang student populations ng law students. So, may mga lumalabas talaga ng mga statements at yung sunod-sunod na paglalabas ninyo is really what's scaring you. Kasi parang they want to make it look like ang daming may gusto ng impeachment. Pero is it about that? Or is it about the evidence? Is it about the necessity? Isn't it also about the necessity of this? Is it necessary? Bakit kailangan impeachment? Because nga, at inaamin naman ni Sunny Trillanes, gusto niyang magbukas ng bank accounts. Hindi nila gustong ilabas. But ang problema is that ang dami-daming nag-weigh in about impeachment but they're not commenting on this. Bakit? Because it is an admission that they are fishing for evidence, which violates the due process clause of the Constitution. Diba? Due process yan. Hindi ka magpapasok sa isang tao, sa isang proceeding where you jeopardize him or her. Nauubos ang oras niya dahil humaharap siya sa hukuman. Yung pala, nag-fishing ka ng ebidensya. So yun yung problema ko with this entire impeachment proceeding. Tabi, oo, sabi ni Francesca. Salamat tabi niya means salamat po. Yes, I get it, ma'am. Si Dion po, my assistant is Bicolano. Kaya nga nakalimutan ko lang po yung word. Yung saya-saya pang pinapatranslate ko eh. Sabi ni Aseret, mas dami pa ba ang ayaw sa impeachment sa rally ng INC? Good evening. Sabi ni Jaja,
I don't want to be complacent. Hindi ako mapapanatag hanggang hindi dismissed ang impeachment case ni VP Inday. Naintindihan ko nga po. Pero as a matter of optics, yung pag-aano natin, pag-broadcast mo ng fear, means parang ang lumalabas is natatakot ka na they will interpret that. Alam kong hindi naman yan ang ibig sabihin nyo. They will interpret it as, may kinatatakutan kayo. Kasi expect ninyo madalian, mayroong desisyon. I think we have to accept the reality na matatagalan talaga niyan. So your idea of a speedy trial is not the same as the court's idea of it. May chance po ba na hindi matuloy ang oral arguments at bigla na lang maglabas ng decision yung Supreme Court? Bakit yung mga tanong ninyo para kayo may PTSD? Ano? Why are you so worried? Ha? Sabi ni Raul, why did you block me on TikTok? May administrators po dyan sa TikTok. And by the way, Mr. Raul, you have no right to be here. Tinatanong mo, why did you block me? Actually, I don't need to explain, assuming that I did, ha? I don't have to explain that. I get to choose who is in my life and who isn't. Pero sa totoo niyan, yung mga mas panirang sa, kung ikaw yung nagsabi na ang bobobo, yung mga ganyan na salita, sorry, hindi po nakaka-contribute yan dun sa diskusyon. Sabi ni March, bakit ang daming nangaaway tonight? Kasi ni-rescind yung order. Okay, about a week ago, mayroong po dun sa kabilang parlor, ma'am, wala po akong problema sa may PTSD, pero ang sinasabi ko, bakit ganun yung tanong? So, isa ka pa. Feeling entitled na naman ng mga trolls tonight. Sabi ni Ma'am Awi. Ay. O sige, Ma'am Isabel, you get your wish. Titigil na tayo sa live natin. Hindi ko na, baka makipag-away lang kasi ako sa inyo. So, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa ating, sa ating live ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa kina Ma'am Rose L, kay Haiza Kimik, at saka kay Rodolfo Makiraya. We better go off na bago uminit pa ulo ko. Kasi yung mga ganyan na tanong, yung mga tipong, pati yung may problema ka sa may PTSD, of course not. Because we simply ask, bakit ganyan ang tanong? Para kang may PTSD regarding Supreme Court cases. So, if you're going to be here and all you're going to do is try to hijack the conversation na puro hindi pwede, hindi ganyan, na you're going to act all, on this, all, how do you call this? Filibustering, like this. Wag na lang, di ba? You get your wish. Walang magsasalita. Sabi ni Adrian, triggered ang mga trolls, binuksan ng floodgates ng Fox Farm. Kasi yung Isabel Cruz na yan has been, ganun yung mga questions niya talaga. Hindi namin siya binablock noon because in some instances, baka pwede pa natin ma-accommodate yung mga katanungan niya. Pero yung mga ganyan, na accusatory na kaagad, it means na na they do not intend for us to be able to communicate today. It's not, they do not intend for us to get in a conversation. They will blame you for every little thing. They're going to hijack the conversations.
They're going to make sure na nag-aaway kayo, ganyan. O, pati yung mga why did you block me? Why do I have to explain? If you were doing something particularly, may ginagamit ka ng mga salita tulad ng mga bobo, ano ba tong abogado na ito? Did you expect the red carpet treatment? Di ba? So, okay, nakalayo na tayo ng konti. We can continue. Yes, Leo, pagbibigyan kita, ano ka ba? Okay na yan. Actually, yes. Kasi kung titignan ninyo yung mga posts namin sa Luminous, ang daming dumagsa doon sa page. And they're activated again kasi nga Speaker Martin Romualdez wants to be House Speaker in the 20th Congress. Itatawid ko talaga yan dun sa boss ninyo if you keep calling me. I will guarantee to you that he will not get a fair shake anymore because you trolls are ensuring that to happen. Umayos kayo or your boss is going to get it. We've been fair with Speaker Martin so far. Huwag nyo kaming subukan dito. What can you say about, yes, we'll go to Kong Frasco in a little bit. Actually, we started na. So, okay, si Kong Frasco refused to sign the manifesto of NUP supporting Speaker Martin. Ang tanong, bakit? Bakit sila umaalis? Ang tingin ko is because si DOT Secretary Cristina Frasco has been feeling the pinch. Okay, nararamdaman niya na posibleng matanggal siya. And ang dami niyang nilalabas ng mga PR na ang galing-galing, award-winning si Sec Frasco and so on. Parang wag niyo na kasing masyadong pansinin na mababa yung tourism arrivals ngayon. Inaayos naman niya yung sistema, which is basically the entire argument of the BBM administration. Inaayos kasi namin ng sistema kaya wala kaming output. Kung kayo po ay nag-aayos ng sistema, mararamdaman po natin yan. Halimbawa, sabi ni Pangulo, inaayos daw yung sa sa transportation, pero pinatigil ang mga tren. At yung doon sa Mindanao Rail, hindi nila ine-explain. May kontrata na yon for signing na lang, pero pinatigil nila para renegotiate. Yung mga ganyan, meron pa, pati daw sa agrikultura, sabi ng Pangulo, inaayos kasi namin ng sistema. Unfortunately, hindi niya inaayos ang sistema because siya na po ang nagsabi na ang sagot para mapaayos, para hindi nalulugi yung mga magsasaka, pero nakaka-deliver tayo ng mura na bigas, ay kung aayusin yung supply and logistics system. Hindi po rin nagawa yon. Instead, nag-o-offer sila ng 20 pesos na bigas na fully subsidized pa. Sabi ni Ma'am Valerie, oh God, isa pa yung babae niyan. She's wasting taxpayers' money. Incompetence is graft, but true. Thank you, Miss Rebecca. Opo, tinutuloy na po natin yung kwento. Okay, next. So, okay. So ngayon, dahil nangangampanya yung mga kongresista para sa kanilang mga manok na whoever, nakikita natin na medyo umiinit yung laban. Pero, bakit iinit ang laban? In-announce na ng mga ng mga supporters ni
ni Speaker Martin na 200 plus na daw ang mga kongresista na nag-commit sa kanya. Ay, feeling ko mukhang hanas yun. Kasi, bakit sila magpapanik over one person who doesn't sign a manifesto? Big sabihin, worried sila with every single congressman that they lose. Ngayon, girean. Pero ganito ang tingin ko. Actually, it's kind of good news kapag nakita natin na medyo desperado or nagdidisiplina yung mga partido sa kanilang mga miyembro kasi hindi sinuportahan si Speaker Martin. That means they're struggling to maintain their hold on power. Ibig sabihin, hindi na sila makakarely sa mayorya doon sa Kongreso. I mean, they may have a majority, but from now on, in the 20th Congress, there will always be somebody who will stand up and say, I object. Diba? Pwede lang sir, every time may, Your Honor, we move ganito. Mr. Speaker, we move ganito. Pwede magsalita na yung minority at magsabing, with due respect to the honorable gentleman from Chuchu, ganyan. We strongly oppose their motion on the ground, Chu, ganyan. Kumbaga, may oposisyon na, may totoong oposisyon na natitindig sa Kongreso. Hindi na ito dictatorial Congress na madidikta ng House Speaker yung mga galaw ng kanyang mga tao. Kasi dati, having a supermajority in the House doesn't really help. Ang daming napapalusot na hindi makatarungan ng mga desisyon, ng mga aksyon. Ito si Cristina. Kasi nga, ang sinasabi ng karamihan ay political accommodation si Cristina Frasco. Kasi, yung malaking naitulong ni Gwen Garcia sa kandidatura ni BBM. Tapos, it's good to have friends na, may hatak. So, in 2028, syempre gusto ng Marcos administration na kung sino man yung uupo ay mabait sa kanila. Otherwise, kukuyugin sila ng mga kaso. So, they need support from people with a solid political base. Hindi na solid ang political base ng mga Garcia. So, inuunahan na lang yata ni na Duke Frasco or nagpapataas sila ng presyo na if you want my vote or if you want the Cebuano vote, pero mas maraming sumusuporta kay Pambay 4. But ang binibenta nila is that they think they're all that na, kailangan secure si Cristina sa posisyon niya and so on. Parang ganon. Parang nagpapataas sila ng presyo. Yung scatter, kung tawagin, yung Pogo, galit na galit sila, samantalang Chinese ang nagsusugal. Pero yung scatter, maraming pinalubog na Pinoy yun. May pa-billboard pa. Ay, siguro dapat yung mga, sugal, katulad ng, di ba, katulad yung sa smoking, tayo, may mga warning labels, tapos hindi na siya ini-endorso. Siguro dapat ganun din sa sugal. Sipin nyo, kaya lang, ang laki kasi ng ad revenue. Naiintindihan ko kung bakit may mga nagpo-promote ng mga influencers. Malamang, malaki ang bayad. Sabi ni Ma'am Christine, the sudden deluge of praises or support for DOT Frasco is a similar style to Tambi's. DOT has been retained. QR pretend surprise. Sabi ni Soft Cold-Hearted, it seems as though matampuhin ang mga Frasco kasi I remember na Duke also said that he asked help from VP when some of the VP's followers were bashing Cristina about that Love the Philippines video. Wow, parang kasalanan ni VP Inday na nababash si Cristina. Oy!
Sabi ni Dan, I understand now why you encouraged us to vote for Aimee and I voted for her. Anyhow, question ko, if you can suggest po to VP Sara, if I could, ha, hindi ko siya hindi kami close. What are the things she should develop in managing the country as VP? What areas should she give focus to? Food security, energy security, those are the top two. Transportation, oh my gosh, lumahaba ang listahan. Yun, yung mga yun. But of course, secondary is yung jobs. So tourism should be kailangan bigyan din po yan ng pansin. And of course, never-ending education and healthcare. So ang dami po. Sorry, ang dami. But definitely food security, energy. Kailangan talaga. Some families have a stranglehold on energy production in this country, and that's so bad for us. So, yun, and then the usual healthcare, education, and then jobs, transportation. Mamaya may maaalala ko, mamaya pag matutulog na ako. But ideally, I would encourage na bigyan talaga ng pansin yung mga yan. So, energy production, yung tayo yung gumagawa, na sana hindi tayo masyadong dependent sa iba. But, as always, it will require a good mix of renewables and non-renewables. Agree. We've discussed this to death, pero yun. And, sorry, may pahabol ako. Justice! Siyempre, dun sa justice means andyan yung crime. Yung issues ng crime. At pag pinag-uusapan crime, droga. So, andyan pa rin tayo. Sorry, 7 pala. Pag may naalala ako mamaya, na naman ako, hahaba yung listahan na yan. Divorce resolution, ano po masasabi ninyo doon? Pro-divorce po ako. Ay, may karugtong pala yung comment mo. Kung ano pa kasi bawal, masama yung mas ginugusto ng mga tao, nire-reverse psychology talaga nila. Lazy choices, sabi ng ibang vlogger, 6 digits yung offer sa online gambling. Wow! So I understand. Hindi ko kasi kayang pagalitan yung mga vloggers pagka, some of them really need the money. Yan talaga yung trabaho nila, they're vlogging. So I don't really want to judge na tumatanggap sila ng ganon. Kasi nga, it's hard to say no to that kind of money. For many of them,